Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Renny Boy Tacyawan ng Barangay Upper Lumabat, Malungon, Sarangani Province, pure-blooded taga Kaulo. Ako po ay panganay sa 4 naming magkakapatid at 12 years na po ako nagboluntaryo sa Tuklas Katutubo at sa aming komunidad, sa aming advokasya. Yun, noong unang panahon, taong 1990s, napansin namin na marami pong mga bata ang di nakapagtapos dito sa aming komunidad. Kadalasan sa mga barkada at mga kababataan namin ay maagang nag-aasawa na nakaka-graduate lang ng elementarya pagkatapos ay nag-aasawa na. Dito sa amin, madalas binubuya yung mga bata habang maliit pa na nagiging dahilan kaya hindi nakapagtapos sa pag-aaral, lalong-lalo na hindi makapagpunta sa kolehiyo. Kapag nakatungtong ka na sa edad na 17 to 18 dito sa amin, tatawagin ka na na matanda. Maraming nag-aasawa ng maaga nakapagtapos na ay nag-iipon din sila isang bubong kasama ang mga magulang. So pagkatapos nilang mag-asawa, wala silang sariling bahay, doon sila sa kanilang magulang, nakatira lang. So kasama ang mga pinsan ko nung nakita namin ng problemang ito, kasama ang mga relatives ko, nakita namin na hindi prioridad ng mga kabataan at ng mga kababata namin ang pag-aaral at ang personal nilang buhay. Hindi nila inisip kung ano yung madadatnan nila sa mga darating na araw. Ang iniisip lang nila ay ang ngayon, hindi na yung bukas. Kaya nag-uusap-usap kami ng aking mga barkada at mga relatives kung ano ba talaga ang aming magiging parte upang mabigyang solusyon ng problema ng aming komunidad. May uncle kami na unang nakapagtapos ng kolehiyo at siya yung unang nagturo doon sa isang malayong lugar, isang malayong sitio sa aming barangay. Then sinundan din namin ang inyang pagtuturo doon. Gusto naming ipakita sa aming komunidad na sa aming mga kababayan na kahit nasa malalayong lugar kami, ay posibleng mangyari ang mga nais nating marating sa buhay. Nagsusumikap kaming makapagtapos ng kolehiyo para maipakita sa kanila na kaya pala na sa pamamagitan ng ating sarili at sa tulong ng ating mga mahal sa buhay, hindi namin gustong baguhin ang aming komunidad. Ang nais lang namin baguhin ay ang sistema ng paniniwala na hindi namin kaya. Hindi man mabago ang lahat, but we can change a person one at a time. Sa panahon na yon, 4 lang kami na nakapagtapos ng pag-aaral at hindi pa kami nakapagtrabaho noon. Sinabi ng uncle namin na kailangan talaga namin gumawa ng paraan para sa komunidad na kung saan malalayo ang mga bata sa kanilang paaralan. So nakita namin sa Sitio Ulong na boundary ng Davao Occidental at boundary din ng Upper Lumabat. Mula doon, naglalakad ang mga bata 6 to 7 hours makapunta lamang sa paaralan. At isa rin sa mga nakikita naming problema ay yung seguridad ng mga kabataan, yung safety nila. Naglalakad sila sa daan, napakadelikado po para sa kanila dahil una, grabe yung damo, tapos yung pag umulan, di masyadong ligtas, baka magkaroon ng landslide at maabutan sila ng baha sa daan. Marami sila tila yung maging hadlang sa aming mga pangarap sa buhay. Aside sa mga financial, alam naman natin na ang pagboboluntaryo ay walang bayad ni piso, ngunit nagpapatuloy pa rin tayo sa ating mga hadikain sa buhay. Ang mga hakbang na ginagawa ng Tuklas Katutubo, lalong-lalo na sa aming proyekto, una, nagpapamiting kami sa komunidad, nagkukonsulta sa mga communities, sa mga proyekto na ini-implement namin. It's a community-based project approach, activity project, na gusto namin sila yung pina-identify natin kung ano yung mga problema sa kanilang komunidad. At yun din, ang kanilang nakikita na problema ay ang maagang pag-aasawa at hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga kabataan. Ayon marami nang naglabas ng mga idea kasama ang komunidad at volunteers. May mga nagsasabi na siguro na maganda kung magpapatayo tayo ng paaralan kasama ang komunidad. So yung mga sabi ng mga tribal leaders.
May nagsabi naman na malabo 'yan kasi, malayo naman dito, hindi sila marating ng, tulong ng gobyerno. Pero sinabi natin, sa kanila walang, imposible sa proyekto na pagkakaisahin natin. So, sabi ko sa kanila lagi naming pinu-push yung mga tao na magkakaisa, magbabayanihan sa mga kung anong klaseng proyekto ang gagawin nila sa kanilang komunidad. Then after the consultation, ginawa talaga natin kaagad. Parang isang buwan lang, nagka-meeting kami sa buwan ng Mayo at, inimplement ang June, 2. Dahil after natin kinausap ang community, kinausap din natin kaagad ang LGU na meron tayong programa na ganito. Dahil importante yung, data rin na kailangan ng LGU bago sila magbigay ng, teachers. So meron tayong pinanghawakan na ebidensya na talagang kailangan dito ng paaralan dahil malayo naman. So maraming mga kabataang na-engage sa early marriage na nagiging sanhi sa pagtaas ng marka ng teenage pregnancy sa bayan. Dahil diyan nga hindi yung mga hindi nakapupunta, hindi nakapag-aral yung iba dahil maaga silang nag-aasawa at isa sa mga rason kung bakit natin nilagyan ng, paaralan ng komunidad ang isang mga komunidad na malayo dahil sa problemang ito. So noong June 2, 2017, kasama natin ang DepEd at Municipal, Government, of Malungon. Pinangunahan ng Tuklas Katutubo ng Malungon at ang mga volunteers, ng komunidad kasama ang mga tribal leaders, community partners, nakapagtayo tayo ng isang, paaralan sa awa ng Diyos. Ginamit natin ang mga kalabaw to flatten the area dahil, wala namang bulldozer at, di pa loader. Wala tayong, gano'ng, gamit doon sa bukid. So, ni-request natin na magbayanihan yung mga tao sa komunidad. Yung mga lalaki kumukuha ng mga indigenous, light materials like bamboos, kugon. Then yung iba naman po ay nagfa-flatten ng lupa at nagbubungkal. Yung ibang mga nanay na mga bakante ay nagluluto sila ng mga pagkain para sa mga tatay na nagtatrabaho. So lahat kami ay nagtutulungan at gusto natin itong ipakita sa mga kababayan natin na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng tribo ay may magagandang magagawa sa mga katutubong komunidad. At gusto din natin na balang araw maging self-reliant ang mga kasamahan natin sa mga, kanilang komunidad. Naging maayos yung pakiramdam ng mga katutubong komunidad dahil malapit na ang kanilang, paaralan. Dahil dito, di na sila naglalakad ng 6 to 7 hours para makapunta lamang sa school at, napagaan din ang trabaho ng mga nanay. Dahil dati hinahatid pa nila ang kanilang mga anak sa school, ngayon, kahit habang naglalabas sila ay nakikita nila ang kanilang mga anak na safety, 'no? Abot ng kanilang mga dalawang mata ang kanilang mga anak. O kalahati ng mga bata sa komunidad from daycare to grade 3 ay doon na nag-aaral kasi, primary ang, school na nilagay natin doon. So, at yung mga bata naman na kayang lumakad ay doon naman nag-aaral sa taas sa Tandawanan na Integrated School at sa Barangay Panamen ng, Sitio Tandawanan, Sitio Tandawanan, Barangay Upper Lumabat, yung iba naman doon nag-aaral sa Barangay Panamen. Then, hopefully mababawasan natin yung problema ng maagang pag-aasawa dahil nandiyan naman yung, school at binibigyan din natin sila ng IEC on early marriage at binibigyan din natin sila ng awareness, the importance of education. So, lagi nating ini-inject sa kanila na ang edukasyon ay isang malakas na sandata upang labanan ang kahirapan. 'No, kapag nakapagtapos na sila sa kanilang, pag-aaral, isang karangalan ng ina at, kapag ito ay nakapagtapos na. Ito ay magiging solusyon na sa, problema na kinakaharap nila sa kanilang komunidad, 'no? So, sa kabila ng lahat ng 'yon, mararami ring mga negative reaction ng mga tao dahil, akala nila, ng ibang, tao tatakbo ako ng opisyal. Kaya natin ginagawa ito dahil, baka daw may plano tayong tatakbo ng, anumang posisyon sa gobyerno. Sabi nga nila nagpapapel, pero lagi kong sinasabi na hindi ako kalaban at, wala akong maling intensyon. Minsan sinasabihan kami na, "Yan si Rene Boy gumagawa niya yung school, maraming programa ang dinadala niyan dito sa ating komunidad, eh, baka tatakbong kapitan 'yan." 'No? Maraming mga ganyang mga isyu pero lagi kong sinasabi na
sa kanila na wala sa advokasya ko ang magiging isang politiko. Ang gusto ko lang ay ang magiging isang simbolo ng pag-asa at patuloy tayong magbibigay ng pag-asa sa mga katutubong komunidad. Dahil ang politics come and go lang yan. Pero tayong mga tribo ang nandyan sa komunidad. Tayo pa rin ang magbibigay solusyon sa mga problema natin. The more the negatives comment we hear, the more eager we to implement we are to implement the project para ipakita namin sa kanila na kayang-kaya namin gawin. Wala rin kaming masyadong komento sa kanila dahil gusto namin ipakita sa kanila na hindi kami kalaban. Kami ay kakampi nila sa pag-implementa ng programang ito. We are not here to compete but we are here to complete talaga. Hindi kami nakikipagkompetensya kung ano ang programa ang gusto nilang i-implementa sa aming komunidad. Ang gusto lang namin ay magsama-sama kaming maging parte ng solusyon sa paglutas ng bawat problema ng aming komunidad. Then may mga oras din na pati yung mga wedding anniversary, yung mga na-encounter namin na sa aking mahal sa buhay, yung kasama ko, yung asawa ko, ay nakasabay ko rin sa aking advokasya. Sabi ko, ano na natin ito, isama na natin sa yung anniversary natin, isama na natin sa ating advocacy sa bundok. Doon na tayo na-influensyahan ko. Kasi ako, bata pa ako nung nagsimula. 13 to 12 years old ako nung nagsimula pang magbubuluntaryo at wala akong asawa, nobya sa panahon na yon. Pero pinag-pray ko po sa Panginoon na magkaroon ako ng partner sa buhay na nakakaintindi sa aking mga ginagawa. Dahil napakahirap po na meron kang partner na hindi nakakaintindi sa mga advokasya mo dahil baka yun ang dahilan na maghiwalay kayo, no? So napakasaya ko po, ako'y swerte dahil mas maganda magtrabaho kung ang partner mo ay nagsusuporta sa iyo. At gusto ko rin na malaman niya na yung struggle ng tribo at pinaglalaban ng kanyang husband at doon niya naliwanagan, nalinawan siya. Isa sa mga advocate ko, isa sa mga nabago ko yung mindset ng yung asawa ko. Dahil hindi siya ganoon ka-involved sa community, no? Yung voluntarism. Nung nag-asawa kami ay ibang buhay ang pinasok niya sa Tuklas Katutubo dahil akala niya siya lang ang mag-impluwensya sa akin pero parang nagkamali siya dahil ako ang mag-impluwensya sa kanya. Hindi masyadong naapektuhan ng aking personal na buhay sa aming programa at sa aking advokasya dahil kinonsider ko ito na buhay na talaga namin ito. Ito yung advokasya na di ko lang ginagawa dahil gusto ko lang. Ngunit ginagawa ko ito dahil buhay na namin ito. Ito ang nakapagbigay na pag-asa at solusyon sa bawat problema ng ating komunidad. Kaya kino-consider ko ang Tuklas Katutubo na isa sa aking pamilya. Ang dami naming hindi na malilimutang kwento. Isa na doon ay yung naglalakad kami, naabutan kami gabi, walang dinner. Kasama ko pa ang mga national officers ng Tuklas Katutubo na dinadamay ko sila sa aking mga ginagawa sa kabundukan. Sabi ko nga, kung maabutan tayo dito ng gabi, sa paglalakad, ano na lang yung mga batang naglalakad araw-araw, no? So, mas mafe-feel nila yung mga ginagawa ng mga kabataan araw-araw. At mas sobra pa siguro dito yung mararamdaman nila, yung nararanasan nila kaysa sa amin. Kaya pinupursigi talaga namin na magkaroon ng school sa komunidad. Yung mga kaaway namin, naging kakampi na namin ngayon sa awa ng Diyos. So, isa yon sa mga naging best experience namin sa pag-implement ng project na ito, na may nababago kaming buhay at may nababago kaming mga behavior sa aming paglalakbay. At ito rin ang buhay namin sa Tuklas Katutubo talaga. Kahit sa sarili namin, di kami makapaniwala na magawa pala namin yun. Ang ganitong mga bagay na kakaiba. It's very significant para sa tribo na hindi lamang para sa sarili. And this is also for the future generation. Na dito na sila mag-aaral at di na sila maglalakad ng malayo. Meron tayong nilalagay na legacy sa komunidad, yung paglalagay natin ng mga proyekto na hindi nila makakalimutan. No? So marami kaming mga natutunan. Maraming mga nagbabago sa aming buhay, yung mga katutubong kabataan, mga kababaihan at elders ay nababago ang isip.
na dahil doon sa mga ini-implement natin ng proyekto at mas nagkaroon sila ng tiwala sa kanilang sarili at tiwala sa mga kasamahan nila na magagawa pala nila ang isang proyekto sa pamamagitan ng pagkakaisa at tiwala sa sarili at tiwala sa kasama. So ngayon, sa Sitio Olong, 3 taon na nating minomonitor yung school at maraming nasiyahan dahil malapit na sa kanila yung mga paaralan. Sa katunayan, meron ng school ID ang paaralan na iyon. Na-implement natin ng June, tumawag agad ang DepEd at meron ng school ID. Ang Fermin Ulong, nakikita siguro ng DepEd ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga kabataan. At doon sa mga katutubong komunidad na naging posible ang lahat ng ito. No? Maraming salamat sa Department of Education. Sa nakalipas ng 3 taon, nagkakandak tayo ng different activities, ang Tuklas Katutubo. Tinatawag natin ito na Hike for a Cause. Kasama ang sociologist student, ang MSU at ibang youth organization sa Sarangani. Yung mga tao from MSU, from different youth organization, sumama sila sa komunidad. Makita ng mga tao yung importansya ng kanilang mga ginagawa doon. So, naging partner natin ang Safay Gensan, ang alyansa ng tribong mag-aaral ng MSU, Gensan, DepEd, Sulong Karunungan ng Sarangani. Nagbibigay din ng mga solar lamps sa mga kabataan. So, mahirap kung mag-study ang mga kabataan ng paggabi. No? At mayroon tayong LGU Malungon at Mayor na buhos ang suporta talaga sa atin. So, kasama po sa natin ang munisipyo at sila po ang nagbigay ng 2 teacher paid by the municipal government ng Malungon. Suportado po ito ng mayor natin dito sa bayan namin. At nagbibigay din ng DepEd ng 2 national paid teachers. Kaya't meron na tayong 4 na teachers doon sa ngayon nagtuturo sa mga kabataan natin. Dahil kamakailan, tayo ay nabigyan ng national recognition bilang one of the 10 accomplished youth organization in the Philippines, o kung tawaging tayo 16. Di namin inaasahan yun, pero andyan na, binigay na sa amin. Ang gusto lang talaga ng Tuklas Katutubo ay ang maging inspirasyon sa lahat ng mga kabataan na gustong magsimula, mangarap at gustong magbigay ng programa at proyekto sa kanilang komunidad. Dahil sino ka man o kahit anong aspeto ng buhay mo, hindi kami mayaman, hindi kami ganun rin kahirap. Mayaman ka man o mahirap, pag gusto mo ang ginagawa mo, makakaya mo ito. Di imposibleng mangyari ang lahat. Mangyayari talaga pag galing sa puso ang mga ginagawa mo. Binibigyan tayo ng recognition din ng LGU Malungon through the leadership of Mayor Tessa Constantino dahil nakitaan po tayo ng isang organisasyon ng mga kabataan na tumutulong sa mga malalayong komunidad. Merong ginagawang mga activities na ganito. In relation to the programs of our local government units, nakipag-tie up tayo, nakipag-collaborate tayo doon sa mga programa nila dahil di naman nagkalayo yung gustong mangyari ng Tuklas Katutubo. Ginawa natin na di na kanya-kanya, no? Meron tayong one face, one voice. Yung isa din sa mga ginagawa ng Tuklas Katutubo, yung programa na inimplementa ng gobyerno at ng ating munisipyo. At hindi ino-own ng Tuklas Katutubo ang project na ito. Dahil ang Tuklas Katutubo ay tungkol sa mga tao sa komunidad na natutuklasan natin. Ang nag-own ng project na yan ay ang mga tao sa komunidad, no? Kaya nila eh. Hindi lang nila alam kung paano ang proseso. Naging bridge lang ang Tuklas Katutubo. Lagi naming pinupush sa community na sa inyo yan. Hindi namin kasi hindi namin kiniklaim. Para sa amin, para mapangalagaan nila ang proyekto at para magkaroon ng sustainability mechanism at hindi mamamatay yung programa, no? At maipagpatuloy nila dahil sila naman yung talaga yung nagsisimula sa kanilang komunidad. At hanggang ngayon ay medyo marami pa rin ang mga maagang nag-aasawa. Lalong-lalo na sa ngayong lockdown. Nako, medyo walang ibang maisip ang mga kabataan ngayon. Nagchat-chat, magte-text-text, walang ibang magawa sa buhay. So, ang mga ginagawa din namin ngayon ay sa existing group ng Tuklas Katutubo dito sa Malungon ay nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang activities na ginagawa natin sa mga remote areas at dito sa mga barangays. Nagtatap tayo sa mga SKs, no?
sa mga other government agencies kagaya ng DepEd, kung ano yung programa na ginagawa nila sa community, sinusuportahan ng Tuklas Katutubo. At nag-iinganyo tayo ng mga kabataan na sumali at makilahok at maging parte sa solusyon ng problema, ng mga problema ng ating komunidad. So, nung kasagsagan ng lindol dito sa Malungon, ay nakapagbigay tayo ng relief operation, no, through the partnership from Japan sa Filipino community doon, no, through the effort of our kasama ko sa Bayaning Pilipino, si Kuya Randy Yohana. Nagsasagawa rin tayo ng relief operation doon sa mga senior citizens at churches, no, nung kasagsagan ng COVID. At kasama natin dito sa pag-implementa ang Tuklas Katutubo National, at nagbibigay tayo sa 6 barangays. Pinapaririti natin ang mga senior citizen na walang trabaho, at nagsasagawa din tayo ng mga orientation doon sa mga komunidad na malalayo, like the awareness para sa COVID-19 at mental health, no? Nagkakandak tayo ng mga ganyan. Nagkakandak din tayo ng mga bamboo and tree growing activities. Kasi may goal kami sa Tuklas Katutubo sa youth department na magtanim ng 30 to 50,000 bamboos and trees dito sa bayan ng Malungon in protecting the conservation and preserving sa ating watershed area. Yung meron silang project talaga na mauo ng mga youth dito sa bayan natin. So sa ngayon, meron na kaming natanim na more than 3,500 bamboos. So ang laki pa ng hahabulin namin, mga kapatid. Ang masasabi ko lang sa aking mga kapwa tribo ay there's no place like home. Wala na tayong ibang lugar na malilipatan pa. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtatanim ng maraming puno, sa pamamagitan ng pagbibigay ng importansya sa pag-aaral, ay mababago natin kahit kaunti ang ating mga estado sa buhay, no? Higit sa lahat, balikan at mahalin natin ang ating komunidad. Hulagway sa tribo, ipasigarbo. Ako si Jaynalyn Olang, sambok na taga-Kaolo. Lakat ako di Malangan, Sarangani Province. Guide ako mag-anang-anang. Nasambok ako na makataga sa kanaming pamilya o sa kanaming bano. Yanagaw, mag-eskwela ako karaad na. Yanaw ako 2 ka oras, katati balay namin pasinang eskwelahan. Malay salang ang sa kanaming bano. Yanagaw, magkalisod kami sa Karayga Batang. Nagka-epektuhan niya pag-eskwela ko. Awan panahon na hapit tili da ako mayang eskwela. Sambok na gabi, kita ako na awan malalanda. Yanagaw, nyataw, kanakan panganday. Na gusto ko, matigkas mag-eskwela. Makamong kay kanakang pagkalimot. Muli ako, hari ka namin bano, makatigas da ako sa kanakang pag-eskwela.